Ayan, panoorin pa natin yung last bago tayo magkwentuhan hinggil dito. Ayan, mga utol, oh, yung sa bird's eye view natin. Ayan, oh, yun yung pagtama mismo. Oh. Kahit walang audio na to, galing yata to sa satellite kung hindi ako nagkakamali, o drone, o kung ano pa man, no? Basta aerial view ito. Ayan, ayan. Ayan. Pero ang ano kasi dito, ang punto dito mga utol, bakit nila yan ginagawa dyan sa ating teritoryo? Kasi nga, ang iniisip nila, ang lagi nilang statement nitong China sa buong mundo na ipinalalabas nila na tayo ang Pilipinas, ang illegal na dumadaan dyan kasi teritoryo nila yan. Ganon yung pinaglalaban nila. And etong latest nilang kwento, no? Ang latest nilang statement, nagdadala daw di umano ang Pilipinas ng mga construction materials dyan sa Ayungin kasi kaya nila hinaharang. Yun yung statement nila. Ang masakit nito mga utol, tayo pa yung sinisisi. Eto, basahin natin yung report ng CNN World. Eto na naman mga utol, may latest incident na nangyari sa West Philippine Sea, partikular sa bahagi ng Ayungin Shoal kung saan binangga o tahasan na talaga po na binangga ng China Coast Guard at ng Chinese Maritime Militia ang dalawang barko ng ating Philippine Coast Guard at ang Armed Forces of the Philippines. Mga utol, kitang-kita nyo naman, ayan, barko ng Pilipinas sa resupply mission sa Ayungin Shoal binangga ng China Coast Guard o Chinese Coast Guard. Ito yung mula sa UNTV News. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Ipapakita rin natin yung actual footage na mula sa post ng Western Command ng sa Palawan. Okay mga utol? Pero mamaya pag-uusapan natin kung ano-ano mga sinabi o statement pa ng China dito at mga article na nasusulat tungkol dito. Ano pa bang aasahan natin, 'di ba? Okay, game na muna. Pakinggan muna natin ito. Binangga ng mga barko ng Chinese Maritime Militia at China Coast Guard ang dalawang barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea na nagsasagawa ng rotation and resupply o RORE mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. And mga utol binangga, legit na legit. Mga utol, para i-check, ito po ay mula sa post ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines. Ito mismo yung footage mga utol. Panoorin muna natin. 4 po ito. So panonoorin natin lahat. Ayan o. Ayan yung China Coast Guard o. Ayan o, bumangga na o. Nag-collide na talaga. Grabe, di ba? O, ayan o. Talagang sinasadya nila mga utol, no? Talagang yung inaasahan nilang mangyari noon pa. Palagi naman nila ginagawa yan, yung pangaharang, 'di ba? O ngayon nauwi na sa banggaan. Buti na lamang at hindi ganun kalala. So alam rin nila. Pero gaya ng sabi ko palagi, etong mga ginagawa ng China Coast Guard na to ay sanksyon ng kanilang gobyerno. 100%. Imposibleng gumawa yan o gumalaw yan ng ganyang aksyon na hindi sa kanila inuutos ng mga nakakataas sa kanila. Ang masakit dito mga utol, yung mga taong ito, lagi pang pinagtatanggol o pinaglalaban yung mga kalokohan nila. Panoorin pa natin yung ibang video mga utol. Eto pa yan. Ayan yung mismo sa malayo, no? Galing sa malayo. Ayan, no? Sa satellite na yata ito, sa drone, kung ano man. Ayan. Nakita nyo man. Ayun na yung collide. Ayan pag-collide nyo. Panoorin pa natin yung iba bago natin basahin yung mga report tungkol dito at ang statement ng Pilipinas at ng China tungkol dito. Mas malapit. Ayan. Delikado na yan no?
Ayan, panoorin pa natin yung last bago tayo magkwentuhan hinggil dito. Ayan, mga utol, oh, yung sa bird's eye view natin. Ayan, oh, yun yung pagtama mismo. Oh. Kahit walang audio na to, galing yata to sa satellite kung hindi ako nagkakamali, o drone, o kung ano pa man, no? Basta aerial view ito. Ayan, ayan, oh. Ayan. Pero ang ano kasi dito, ang punto dito mga utol, bakit nila yan ginagawa dyan sa ating teritoryo? Kasi nga, ang iniisip nila, ang lagi nilang statement nitong China sa buong mundo na ipinalalabas nila na tayo ang Pilipinas, ang illegal na dumadaan dyan kasi teritoryo nila yan. Ganon yung pinaglalaban nila. And etong latest nilang kwento, no? Ang latest nilang statement, nagdadala daw di umano ang Pilipinas ng mga construction materials dyan sa Ayungin kasi kaya nila hinaharang. Yun yung statement nila. Ang masakit nito mga utol, tayo pa yung sinisisi. Eto, basahin natin yung report ng CNN World. Ayan, China and Philippines accuse each other over collision in disputed South China Sea. Ito ay October 22 lamang. Okay? So basahin natin ng konti, wag na yung buod na lamang. Hong Kong, China and the Philippines on Sunday accused each other of causing collision in a disputed area of the South China Sea, the latest in a string of maritime confrontations between the two countries that have heightened regional tension. Talagang magtataas ng tension niyang ginawa ng China. At ang masakit mga utol, instead na mag-issue ng ibang statement, ang sinasabi pa ay mali ng Pilipinas. Ngayon tayo Pilipino, mga Pinoy, ang ating authority ay nagsasabi naman na mali ng ano. Pero sino ba mali? O sige, tingnan natin. Sino ba ang dayuhan dyan? China. Kaninong teritoryo yan? Sa Pilipinas. So sinong mali dyan? Doon pa lang. Doon pa lang mga utol. Tapos sila yung lumalapit. Ang ruta natin ay nasa maayos. Sila palaging gumagawa ng ganyan. Ginawa rin nila sa US Navy, di ba? Hinarang din nila. Hindi lang nag-collide. Eto nag-collide mga utol. So masakit, no? O statement ng Pilipinas, no? Philippine authorities said a Chinese Coast Guard ship carried out dangerous blocking maneuvers that caused it to collide with Philippine vessel carrying supplies to troops stationed in Ayungin Shoal, also known as the Second Tomas Shoal. Okay? So, China move was provocative and irresponsible and illegal and imperiled the safety of the crew of the Philippine boats and the National Task Force for the West Philippine Sea said. Pero, totoo naman sila naman talaga yung lagi nagpo-provoke sa atin. Hindi tayo nagpo-provoke ng mga ganyang bagay. Sila, mga utol, lagi nila tayong, alam mo yung binubuli. Para ano? Para makita nila yung aksyon natin. Wala nga tayong ginagawang aksyon kasi nga ang diskarte natin ng gobyerno ng Pilipinas ay dumepensa. Depensahan, patuloy na depensahan ang ating mga teritoryo. Hindi para umupensa. Okay? Wala po yun sa mga pahayag o mga statement ng ating mga leaders. Tayo yung nagpapalakas ng ating puwersa, nagpapalakas ng presensya dyan sa disputed na territories para ipagtanggol. Hindi para labanan sila ng kung ano pa mang aksyon. Okay? So, yung nangyari na yan, mga utol, eto masakit, no? Saan na yun? Babasahin lang natin, mga utol. Meron dyan ayan, no? Meron nawala na sila pa yung nagsasabi na ang sabi nila, ayan, in a statement, the Chinese Coast Guard accused the Philippines of violating international marine law and threatening the navigation and safety of Chinese ships. So sa madalit sabi, itinuturo pa nila sa atin na tayo yung mali. Yung mga boats natin, yung mga barko natin ang mali. Okay, mga utol, yun yung pinalalabas ng ng China. At nakakatawa na lang. It accused the first Philippine ship
of trespassing into the waters of what it calls the Nansha Islands and Renai Reef, prompting the Chinese Coast Guard ship to intercept in accordance with the law. O ayan na, malinaw na malinaw nilang sinasabi na mali ng Pilipinas dahil trespassing tayong pumapasok sa kanilang teritoryo, tapos ang ginagawa nila in accordance with the law. Yung law, yung batas na sila lamang ang nakakaintindi, mga utol, dahil meron tayong tinatawag na international law na hindi naman nila ginagalang. May batas silang sarili. Tayo, yung illegal na nandyan, no? Nagte-trespass sa kanilang teritoryo. Grabe ang pagka-delusional nitong mga to. Ano kaya ang aksyon? Ano kaya ang susunod na aksyon ng ating gobyerno dito? Kasi hindi to pwedeng palampasin, no? So, meron ako nakitang article, mga utol, mula sa, pangit lang ng Philippine News Agency. So, sa gobyerno to, ang pangit lang kanila website, ha? Anyway, ang pangit, di ba? Well, anyway, pinapatawag na ng Department of Foreign Affairs ang Chinese envoy, no? DFA summons Chinese envoy protest latest Ayungin incident. So, the Department of Foreign Affairs summoned the Chinese ambassador on Monday morning after the illegal, dangerous, provocative, and deplorable actions of the Chinese Coast Guard near Ayungin Shoal. So, pinapatawag ng ating ni Maria Daza, ng spokesperson ng DFA, si Chinese Ambassador Wang Xilian. Ngunit, Wang Xilian was apparently out of town and was instead represented by his Deputy Chief of Mission. Okay? So pinapatawag, mga utol, kung ano man pag-uusapan nila, usapin pa rin, no? Ngayon, ang tanong, sa usapin na yan, tumitigil ba ang China Coast Guard sa kanilang ginagawa? Ulit-ulit yun, mga utol. Sabi nga doon sa isang report na nabasa ko, halos yun na yung pangyayari palagi. Haharangin, dadaan ng Philippine Coast Guard, haharangin ng China Coast Guard. Palaging ganun. Kailan yan titigil? Kailan natin ba sila maitataboy sa ating teritoryo? Iba na yung aggression na pinapakita nila. Although hindi pa Di ba winaterkano na tayo? Sobrang dami na lang ginawa. Ano pa kaya ang mas epektibong pamamaraan, no? Pero dapat talaga, kung sa akin, yung Ayungin Shoal ay tayuan na ng ekstruktura. Kakesehod ang kung ano pa man ang gawin nila. Kasi nga yun palagi nila pinalalabas, nagdadala daw tayo ng construction materials dun sa Ayungin Shoal, kaya nila hinaharang. Pero kahit na, teritoryo natin yun, karapatan natin yun, at dapat natin yung ipaglaban. Sana lamang yung susunod na aksyon ng ating gobyerno mas matibay na. May konting diin, kumbaga. Kasi nakakabwisit na, no? Kinakayan-kayanan tayo nitong mga walang yanan Chekwa na to, So, anong masasabi nyo dyan, mga utol? Pa-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Yan yung latest incident na nangyari sa West Philippine Sea. So, pinapatawag ang Chinese ambassador. Malamang sa malamang maglalabas na naman ng statement itong China. Naglabas na, no? Na tayo ang sinisisi. Pero wala pa sila yung formal na pahayag hinggil sa insidenteng ito. Pero malamang, ipagtatanggol nila ang kanilang sarili, magluhugas ng kamay, at palalabasin na Pilipinas ang mali dito sa pangyayaring ito. So, ano masasabi nyo dyan, mga utol? Comment na lang. Maraming salamat sa UNTV News. Maraming salamat sa inyo, mga utol. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. One more time, panoorin natin ito para manggigil kayo lalo. Ayan, China Coast Guard, no? Hindi lang yan, dalawang insidente yan, mga utol. Hindi lang yan. May Chinese man, yan. Dalawang insidente yan. Yan, malinaw na malinaw yan. Nakakakinig ng laman, no? Well, anyway, comment na lang ang inyong opinion, alboroto, bad trip, dito sa comment section. Pakilike na rin yung video. Maraming salamat sa inyo. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless, at saludo po sa inyo lahat. Sana'y magkaisa tayo sa pagtatanggol ng ating mga teritoryo.